Hello everyone. Good morning, America. And of course, good morning, good afternoon, and good evening in the other part of the world. Sa lahat ng mga taon saan sulok man ng mundo, isang magandang araw, gabi sa inyo. Araw or gabi na pinagpala tayo ng Panginoon na continue ang blessing ni Lord, And today is Friday, right? Dito sa Amerika. So, pag Friday, yung mga tao dito very excited. So, I'm one of those person na excited talaga ako kasi my weekday gonna be over today. And marami ako na pasalamatan kay Lord, for this year, especially for the past few days na alam mo yung tumulong ka sa mga bata nag-aaral, pambayad ng tuition fee nila, school supplies nila. And then, it's a big blessing ni Lord na nakatanggap ako ng blessing kahapon. So, kaya nga, the more you share your blessing, the more God give you more. Like yung sinasabing na, give you 1,000, even 1,000,000 folds, Kaya, I always believe na if you work hard, there's always a success. At long you believe in yourself, right? Yun ang sinasabi ko palagi na we always be a dreamer, a believer, and achiever. Kasi success doesn't never come to you. You need to go for it and you need to do it something. Hindi ka maging successful kung wala kang pagdadaanan ng mga challenge. Hindi ka maging successful kung hindi mo ginawa ng paraan. A basic example, paano ka maging doctor kung hindi ka nag-aral, hindi ka nag-enroll, hindi ka yung pag-success natin, hindi ka pwede I want to be a doctor, I want to be a nurse, I want to be a teacher. You couldn't achieve the goal kung hindi ka nag-enroll, hindi ka nag-aral, hindi ka gumawa ng paraan. So, I'm so blessed kasi alam mo yung advocacy ko and passion ko in teaching and coaching and mentoring na ni-bless ako ni Lord, na kung anong meron ako, I'm not only take it in myself, I even share to the young people. Hi, Jessery, my anak, watching you right now. Jessery from Morsia Negros Occidental, Bacolod City din. Isa sa makapag-witness how good mga ginagawa namin sa amin advocacy sa Women of Hope. And I know Jessery, I met her twice in my life. Right, Jessery, in 2018 during your elementary graduation, nung una tayo nagkita. And the next one, nung umuwi ako ng 2022. So, kami Jessery, ang pangalan niya dito is, sorry ha, your pub yata. If watching, mega shout out to you. Isa ka sa mga bata na naging huwaran. Saludo ako sa iyo, hindi lang dahil naging part ka ng Women of Hope Scholar, but saludo ako sa iyo, nakita ko yung sarili ko na sa panahon ng kagipitan, alam mo na hindi ka kaya paaralin ng mga parents mo, but you find your way. Even though tumulong kami, pero hindi yun ang dahilan. You find your way how to work hard in order for you to become successful. Again, congratulations din sa iyo. Actually, nakita ko yung post ko last year na I'm proud of you, naka-graduate ka ng high school mo, senior high school, with honors, Ngayon, mag-second year college ka na. Just imagine, nagkikakilala na tayo when you was in elementary, na naging guest speaker ko sa school niyo, how to share the journey of my trial and triumphs in life, yung success. Kaya nga guys, abangan nyo, meron akong magandang isi-share sa inyo. Abangan nyo yung Voices of Hope, one of the TV teleradyo, na isa ako sa maging host doon. And meron akong 2 taong interviewin na naka-inspiring yung buhay nila. Ngayon, yung isa millionaire na dyan sa Pilipinas, yung isa na pinaka-head ng isang eskwelahan sa Bacolod. So, I'm so proud kasi yung isa naging we came the same from the public school, Rizal Elementary School. Kaya, i-watch nyo yung show na yon. I'm one of the hosts. Kasi I think this God have purpose. Kaya yung sinasabi ko palagi, Voices of Hope. Abangan nyo yon. Being one of the hosts of the Voices of Hope, ang nagbibigay ng pag-asa at boses ng pag-asa sa mga kabataan. Kaya, you must to watch that show. Hindi dahil ako yung host, because I want you to watch the show kasi ang tunay na deserving na kabataan na naging asenso. So I'm so blessed, isa ako doon sa kabataan na yon na nangarap. And then nung kabataan kami, imagine mo, naglalakad lang kami. Ang maganda lang kasi ng kabataan ko, ng elementary ako, medyo maganda pa yung buhay namin.
Kasi meron kami mga karinderya sa Libertad, Bacolod City. But nang dumating yung high school, nabankrupt na kami. So nagkasakit yung yung tatay at nanay ko hanggang namatay yung tatay ko. So yun talaga kung pinaghugutan ko na mahalaga sa akin yung mga bagay na pinaghirapan. Lalo na pag tumutulong ka sa yung totoong titulungan mo na deserving. Kagaya kay Jessie Ray, she's watching right now. Right, Jessie Ray? Si Jessie Ray, nakilala ko, pangalan niya dyan sa Facebook. Ano ba yung pangalan mo dyan? Jessie Ray, anak? 2018, natulungan ko siya hanggang ngayon, 2025, 7 years ago. Imagine mo, bata pa siya na nagkakilala kami elementary. Siya mismo ang nag-friend lang kami sa Facebook dahil nakita niya nga ako guest speaker ako sa graduation nila sa elementary school. Ako yung napili na for so many years, kaya lang hindi ako natuloy-tuloy dahil alam mo naman, I'm working in here in the USA. So, nang nagkataon na natuloy na nung 2018 at doon niya ako nakilala. Pati yung mga classmate niya. So, to make a story short na ngayon ang pinaka-main topic ko talaga is kung may pangarap ka, gumagawa ka ng paraan. You don't allow yourself na in your journey at hindi ka aasa sa mga sponsor. No, you have to work hard for yourself. Kasi yun din ang ginawa ko eh. Kaya nga sabi ko kung ano man yung narating ko ngayon na mga left and right recognition sa Hollywood or even sa aming city, you know, kasi for the past few years naging commissioner ako dito sa library and education. Ako yung isa sa mga nag-advocacy about education for the children here at saka nag-support sa mga lahat, you know, immigration, homelessness, yun talagang advocacy ako until now. Kaya gusto kong ano man yung natutunan ko dito sa Amerika, I want to share this na one day gusto ko yung kami natulungan sa awa ng Diyos. Matagal na talaga akong tumutulong, pero yung Women of Hope Foundation ko nag-start lang siya 2021 during nakasagsagan ng pandemic na nagluto ako, nagtinda ako dito sa Amerika para may padala akong mga pera sa barangay kung saan ako dati nakatira para may pang-grocery sila. And then ang dami kong nagawa ng panahon na yon, kaya lumabas nga yan sa TV Patrol News, sa Star Patrol News yung mga ginawa ko. And then na-invite din ako mag-attend doon sa representative doon sa Miss Universe talaga around the world. So, dito sa Hollywood, Florida kami noon na nakasama namin si NJ Felipe. Hello po, mega shout out po Ate Carol Halaman and Brenda Garcia and anak Jessery and Myra there sa ibang bansa. Yun lang ang ini-encourage ko na kung may pangarap ka, huwag kang bibitaw. You work hard. Maganda yung naging successful ka sa buhay sa pinaghirapan mo, sa sarili mong sikap, at saka na lang yung mga luho. Unahin mo muna yung mga basic need mo. Importante is your education because that's the most powerful which you can change yourself and the world. You know, kung may education ka, may pinag-aralan ka, maging mabuting tao ka, and when you graduate, and makatulong ka na sa pamilya mo and then go back to serve your community. At yun talagang pinangarap ko sa sarili ko. Elementary pala ako, grade 6 pala ako nung nag-graduate ako. Alam mo, it's very sad and at the same time happy. Sad ako po kasi nung elementary ako nung nag-graduate ako ng high school, humiram na pa ako ng damit na puti kasi hindi pa uso yung toga or graduation cap and gown. Umiram lang po ako para maisusuot lang ako noon. Yun lang meron ako siguro yung sapatos ko na, yung younger sister ko na si Annalyn, minsan naghihiraman pa kami ng damit. Naranasan namin. Ngayon na makita namin yung buhay namin na lahat ng mga kapatid ko, may mga sasakyan na rin sila. Nung nag-graduate ako ng college, one thing lang ginawa ko sa buhay ko. Hindi ako nag-travel o whatever. Pinaaral ko lahat ng kapatid ko. Except sa kuya ko, kasi matanda sa akin yun. Pinaaral ko yung dalawa kong kapatid na lalaki at saka yung dalawa kong kapatid na babae. Lahat ng sweldo ko nung nasa Maynila ako nagtrabaho para lang sa kanila kahit nang dumating ako sa Amerika. Kaya kung late ako nag-aral ulit dito sa Amerika dahil inuna ko muna makatapos yung mga kapatid ko. Isa doon nurse, you know. Inuna ko sila kasi inisip ko na nasa Pilipinas sila. Ako, malaking oportunidad ko dito sa Amerika kasi naging scholar po ako 100%. Wala pa akong binayaran nung graduate ako ng bachelor degree ko dito sa Child Development and major in bicultural education and biliteracy, and at the same time may minor ako special education. Kaya mahal na mahal ko yung mga taong may kapansanan, mga special ed. Kasi siyempre isa rin sa experience ko sa anak ko. At saka yung kuya ko rin is bedridden. Angela is watching right now. Alam nila yung pagtulong ko sa pagpaaral. Hindi lang po sa mga kapatid ko lahat, na mga pamangkin ko po, pinapaaral ko sila. You ask them. Alam nila kaya natawag nila akong tita mami. You know, mostly sa mga scholar ko, tita mami tawag nila sa akin. For so many years, mulang pinanganak sila,
lahat sila yata, lahat ng mga pamangkin ko, ako yung mga ninang nila. Oo, kahit si si JM, yes. Si Angela lang yata hindi. So, pretty soon, ako yung ninang niya. Pero actually si JM at saka si Angela, sila yung ako nang parang tumatayo na mami nila. Oo, parang mahal na mahal ko sila na I willing to offer. Kaya sabi ko nga sa kanila mawala man ako sa mundo pagdating ng panahon, lahat ng mga pinaghirapan ko, lahat ng mga bahay ko, lupa, sasakyan, whatever, pupunta sa kanila. Kasi yung anak ko na sa Amerika, sabi yung mom, it better for them. Kasi ako, I'm okay. We're okay here in America. Yun, at nakikita ko rin sa sarili kong mga anak, they're very generous and supportive sa mga kasi nila sa Pilipinas. Kasi dito sa Amerika kasi yung pamilya ko lang yung asawa ko, doong anak ko. Pero we work hard every single day. Na even single cent, kailangan may mapuntahang maganda. Kaya I'm so blessed na marami akong naimpondar na mga bagay, inilang bagay, naipondar na tinanim na magandang sa mga kabataan sa Pilipinas, lalo na sa Rizal Elementary School. Kasi every year, pag may mga need yung eskwelahan na yun, I always there to support them. Kahit sa Negros Occidental High School. Kaya I'm proud, galing ako sa public school, hindi ko kinakaya yon. Kasi wala kaming kakayanan ng panahon na yun. Wala kaming pera. Minsan nag-aaral ako, wala akong baon, naglalakad lang ako. Actually, naglalakad lang talaga ako kasi wala naman ako pambayad ng tricycle o tricycad. That time, nilalakad ko lang yung kahit nung college ako, scholar din ako sa Pilipinas. Kahit dito, full-time scholar ako. Kaya I'm so blessed. Kasi kung matalino ka talaga, nagsusumikap ka, maging scholar ka. So, totoo yun. Kaya I'm so blessed na namana ng anak ko na si Jericho na kahit saan mag-aral sa may scholarship siya dahil nasa military siya, kaya salamat kay Lord na lahat na pinaghirapan, lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko sa Pilipinas, at saka nung pinaaral ko lahat ng mga kapatid ko na kahit wala na kami mga magulang, ako lang silbing nanay at tatay nila. Kaya para ako na yung, since namatay yung tatay ko 1994, nagtatrabaho na ako ng 1992 kasi yun pagka-graduate ko ng college, kumuha ako ng board exam, thank God nakapasa naman. Nasa Maynila na ako tumira for 6-7 years. Lahat ng sweldo ko pumunta lang talaga yan sa, alam ng best friend ko na si Annalyn, na Bicolana, na kasama ko rin siya noon sa boarding house namin sa Maynila. Palipat-lipat din ako ng tirahan, pero lahat ng sweldo ko, nag-iwan ako ng 10% sa sarili ko. Lahat pinapadala ko sa nanay ko para pang tuition fee ng mga kapatid ko, ni Annalyn, ni Bimby, ni Alan, at saka si Anjoy, si Ann. So lahat yan, sa kanila ng pinauna ko silang makano ng college than me. Kasi nang natapos ako doon, nasa Maynila ako nagtrabaho sa hospital, sa clinic. So lahat yun, sweldo ko pumunta sa kanila. Pero I never ever regret in my life. Kaya sabi ko, Lord, kasi alam ko na kung maging blessing tayo sa ibang tao, bless tayo ni Lord 1,000-fold, even 1,000,000-fold. Kaya naniwala ko. Kaya kung ano man ang estado sa buhay namin ngayon, hindi kami sobrang yaman o mayaman na mayaman, at least meron kaming kakayanan dahil binibless kami ni Lord dahil pagtrabaho namin, pag-business, o ano man ginagawa namin. Dahil galing sa sariling sikap, pagtiyaga. At saka, alam mo yun ang sinasabi ko, yung success, hindi lang yun automatically or overnight. You to work hard for there. Every single day, you to develop your daily habit. Maging consistent ka at saka may goal ka na gagawin mo to. Ano bang dapat mong gawin? Ano ba yung plano mo sa buhay? Kasi if you are consistent and believing in yourself, manifesting there, you need to work hard. And you put in your mindset that someday I will be successful. Kasi nung nag-aral ako ng elementary, nung may mga graduation, palagi nakaupo ako quietly, iniram ko lang yung damit ko para makagraduate kami ng high school, elementary, the same time high school ako, iniram ko rin yung damit na isusuot ko rin, iniram na namin sa kapitbahay namin, kaya kung tinutulungan ko yan si Lulingning, yung anak yung magpapare kami ni Auntie Lu, kasi mga damit ko hiniram ko lang yan sa kanya. She knows, even she watching right now, alam niya hiniram lang namin yung mga damit namin. Kaya doon ko nakita sa sarili ko na hindi madali ang buhay. Ang mga basic need ng mga tao, yung pagkain, tirahan, damit, at saka yung edukasyon. Kaya yun, nung kabata ako ng grade 6 ko, sinabi ko talaga sa sarili ko, sana someday, hindi lang po ako naglalakad all the time. Sana someday, maging guro po ako. Sana someday, ako din maging speaker. At nagkatotoo talaga na I was surprised na hinanap ako ng eskwelahan namin sa Rizal. At saka actually nakakuha ko ng award 2 years ago, o last year. Yes, last year, one of the outstanding student of Rizal Elementary School sa alumna. At saka, ganoon rin sa Negros Occidental High School, nakakuha rin ako ng award na isa rin sa outstanding na alumna nila. So, hindi because naging outstanding ako, nag-successful ako, hindi yon.
because of the God helping me, because I work hard, I figure out, I find a way, na isa lang yung goal ko sa buhay. Pinanganak na nga akong mahirap eh. Gusto ko ba maging mahirap? Of course not. Kung pinanganak kang mahirap, mangarap ka, maging masipag ka, maging mabuting tao ka, tuparin yung mga goal mo. When you dream big. Hindi ka lang mangarap, okay, ganito yung... No, ako nang dumating ako sa Amerika, sinabi ko sa sarili ko, kailangan maging teacher ako, kailangan makabili ako ng mga bahay, kailangan matulungan ko lahat ng mga kapatid ko, may mga sasakyan kami, totoo, nagkatotoo lahat. So, hindi lang yon. So, next na goal ko rin sa buhay ko na, yun nga, sa show na darating Voices of Hope, abangan nyo, gabi yun on June 28, na dalawang kwento ng dalawang ama, kung paano sila inahon ang kahirapan, paano sila naging importante sa kanila yung tinatawag na financial literacy, kasi advocate na ako na importante talaga sa murang edad natin, sa pamilya natin, matutunan natin na not only how to spend money. Ganyan tayong Pilipino eh. We spend a lot of money, but we forget to save for ourselves, for our family. Kasi yun ang, ano ko talaga, marami na akong natutunan. I went to all of your school. I even taking some classes right now in Harvard University about leadership. So, maybe in 2 years, mag-graduate na rin ako dyan. So, kumbaga, hindi ko sinasayang yung oras ko na sa Amerika. Ako, kahit nanay na ako, may anak akong special need, may mga pagsubok, but I never stop dreaming. I never stop habang may buhay ako, habang may kakayanan ako. Gusto ko makita yung pamilya ko na umaangat sa buhay, na sila din mismo pagdating ng panahon, makatapos sila, matulungan nilang sarili nila, mga pamilya nila, at sa mga tao sa paligid nila. Kasi ang mundo, umiikot lang yun eh. Sometimes you're up and down. Kaya kung sino man yung mga tao na naging bahagi ng buhay ko nang wala-wala kami, thank you sa inyo, lalo na kay Ate Luningning, Olbido, Dayon, na mga damit mo, pinapahiram mo sa amin, pag-graduate kami, pag mag-attend kami ng mga graduation, mga prom, or kahit Christmas party, pinapahiram mo kami, kaya na-appreciate ko yun. Kaya nung kailangan mo ng support para sa anak mo, I'm so happy, nag-graduate na rin siya ng college, naging part kami ni Auntie Lou Concepcion dan, and then, you know, so, ako ay always giving back. At saka kung kamali ko, I want to ask sorry to the people. Hindi ko kailangan maging mapagmataa. Hindi ko kailangan gamitin yung mga ibang tao sa sarili ko. If I made mistake, I need to learn from it. I need to say sorry either publicly or whatever. Kasi, ang tunay na blessing ni Lord, sikliklig umaapaw kung marunong ka tumanggap ng kamalian mo at marunong kang bumangon at maging mabuting tao ka sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, no matter what. Kasi we're human beings, right? We made mistakes, but the most important, you learn how to stand up. Yung sabi nga nila kung na fall down ka in your life, you to stand up again and always have a blessing. Kung may mapagsubok ka like Job or Job, di ba, sa Bible, you need to stand up and do something. And always let the God be part of your life journey. Kasi God have the best plan for you. Marami din akong pagsubok na pinagdaanan dito. Nung dumating ako sa Amerika, it's not that easy. No, life is difficult, di ba? Pero maging easy, ang difficulties, overcome mo yan if you're being resilient with all the adversity, na maniniwala ka, kaya ko to. Pagsubok ka lang, problema ka lang, but God is greater than everything. Kaya yun ang pinaghawakan ko sa lahat ng oras. Again, guys, always believe na maging successful ka kung may pangarap ka, kung gumagawa ka ng paraan, at you develop your daily habit. Be consistent. At ilagay mo sa isip mo na, kaya ko to, matutupad ko to, dahil magsusumikap ako, bigyan ko ng panahon to. Even giving like every week, you to go back to your goal and always make a reflection. Di ba, importante sa atin yung magkaroon ka ng retreat. O itong pagkakamali ko, paano ko baguhin to? Ano bang gagawin ko? Maniniwala ako. Kasi, sometimes, di ba sabi ko, the first secret of success is to believe in yourself first. Kung may doubt ka sa sarili mo, hindi ka gumagawa ng paraan, there's nothing. At ay yung pagsumikap mo, hindi lang yun sa isang oras, isang araw. You need to be consistent every single day hanggang ma-achieve mo yung goal mo. Pag na-achieve mo ng goal mo, continue mo na yan, i-maintain mo na yun. Ganon talaga yung journey. Kaya we're blessed every day. And then thanks you sa lahat. Mega shout out to to Angela. Hello Juliet. Sa lahat man mga tao na nanood sa buong mundo. Abangan nyo yung Voices of Hope. Malapit na. We be tuned on June 28. 11 o'clock in the Philippines, Saturday and Friday here in the USA, 8 o'clock. So, abangan natin yon kasi makapulot tayo ng magandang aral.
Ang purpose ito, to inspire young people na mangarap, magkaroon ng inspirasyon at magkaroon ng pag-asa at gumawa ng paraan paano umasenso sa buhay, kung ano man larangan ng karera, kung ano man gusto mo tahakin. So, meron na tayo naka-line up ng mga schedule sa mga lahat ng mga tao. Lalo na itong, abangan nyo to kasi ang ganda ng kwento niya, paano siya isang mahirap na galing sa General Santos na pumunta ng Maynila and then ngayon successful na siya. Isa na siyang tatay at marami na siyang mga property, marami na siyang natulungan and she traveling around the world. So ang ganda ng kwento niya at naantig ako at na-interview na rin yata sa ni Corina Sanchez. So ang kwento niya maging inspirasyon. Kaya maraming salamat and then sa Teleradyo, TV Teleradyo po suporta sa akin na isa ako sa napili nyo na mag-host nito kasi alam ko yung buhay natin hindi puro pagsubok. Ang buhay natin maraming maganda. Life is beautiful. Despite life is difficult, but life is beautiful. Beautiful. Kasi nandiyan ang Panginoon sa atin. Maging matatag tayo. Huwag nyo isipin yung mga problema, yung mga basic. Isipin what is the good thing I can do in life. Life is too short kung sayangin lang natin sa mga walang kwentang bagay. I-focus natin paano tayo maging successful sa buhay. Hindi po rin bata, matanda, may kapasanan ka, mag-exert ka sa buhay, no. There's always reason for you to do something good for your life. Again, guys, thank you so much and I love you all. Hello po, Ate Edna watching from Texas. And hello po, M. Lupis Gonzaga. Maraming salamat. And Auntie Lou, thank you so much. And don't forget and have a blessed Friday to everyone. Mamumuhay tayo may tiwala, pagmamahal sa ating mga puso. Again, this is Anarita Reyes nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. Abangan nyo, Voices of Hope sa Teleradyo station, June 28 sa Pilipinas, June 27 dito sa Amerika. Thank you and mabuhay. Bye!